nating mga white roads. Yan ang mga kasama sa magiging konting problema ng ating mga siklista heading to the final 30 kilometers of the race to Baguio City. Tama ka, Coach, ano? At mapatuloy nating babantayan itong nasa lead group natin. Dadagdag ba? Babawas? Kanina na-flatan si yellow jersey natin at nakabalik na uli sa uling balita, no? Bumabalik siya sa peloton para habulin i-maintain or maagaw muli ang yellow jersey mula sa provisional leader na si Mervin Corpus. So yan, malaki-laki pa rin, no, ang kalamangan dito ng ating lead group. No, nandiyan dyan pa rin si Jeremy Lizardo at ang Malaysian rider na si Muhammad Wahi. Carino is still there. Lobiano, Tugawin is also still there. No, isa pang Malaysiano na si Jose Dinur. No, Dominic Perez, nandiyan dyan pa rin sa ating lead group. Pero itong si Mervin Corpus, nandiyan dyan sa may harapan. John Lloyd Cuenca at itong si Muhammad Kitarul. Ito ang ating lead group, no? And time gap to peloton partner, time gap to peloton is 4 minutes and 47 seconds. Yes, habang inihintay natin ang ating mga finishers dito sa Camp John Hay, ay nagpapasaya, no, ang ating Chief Regulatory Officer ng MPTC, si Ari Perez, na siya rin Executive Director ng 2025 Tour of Luzon. No? Kasama niya ang, of course, Darak. Si Taulaba. Si Taulaba. At nako, nagsisigawan ang ating mga fans, no? Talagang nag-aagawan doon sa mga pinamimigay na regalo ng ating mga kasama. Napakaganda nga, no? Pag umoutlet pass partner ng t-shirt, nagtatakbuhan to the finish line. Itong ating mga fans dito sa Baguio City. Maraming salamat. So much support coming from Metro Pacific Tollways Corporation. Kasama na dyan ang kuponan ng NLEX Road Warriors. Yes, so sa ngayon, ang nangunguna na, mga kaibigan, nangunguna na po itong si Mervin Corpus. Siya po ngayon ang provisional leader na dahil kasama siya sa ating lead pack na may lamang na 4 minutes and 47 seconds doon sa peloton. So ibig sabihin po niyan, nakakuha na po siya ng mahigit 2 minuto at 30 segundo mula rito kay Jude Dayong. Kaya nga po, kung sabi nga kanina, kung matatapos ang karera, right at this moment, meron tayong isang kampiyon na hindi Koreano. Ang Korean ngayon na si Jude Dayong ay pumapangalawa lamang dito kay Mervin Corpus. Sa overall leadership po yan, pero sa takbo ng ating karera, meron tayong 11-man lead group. No? Kasama dyan si Mervin Corpus at iba pang riders. The entertainment! Alright, sa 11-man lead pack na to, no? Sa 11-man lead pack nito, mayroon ditong isang rider na may history na nanalo sa stage ng Baguio. Stage 8 yan ng Ronda Pilipinas in 2020. Wala pong iba kundi si ang Pangasinense Pride na si Daniel Ben Carino of Victoria Sports Cycling. At inaasahan din natin baka mamaya ang maglalaban na dito Malaysia versus Philippines most probably if talagang masukat natin tong lakas ito sa kalahati pa lang ng Cannon Road, itong si Du J. Yong. So ayan na po, konting mga kwento about our 11-man lead pack. Rosario La Union. Talagang nga namang napaka-busy ng ating kalye dito. No? Ang ating mga motorista galing sa Ilocos. Marami sa kanila dito dumadaan kapag hindi sila pumapasok sa ating mga tollways. But you can see, no? Ito na po ang Welcome to Benguet Province Arc. Simula na ng... So ito na, dito na natin susukatin ang pagkuha natin ng mga numero, no? How we're gonna be getting the Eagle of the Mountain Award, no?
So mangyayari po niyan mga kaibigan, pagpasok ng rider, no, sa zone na ito, itong welcome arc na Benguet, susukatin po yung kanilang oras, yung kanilang bilis papunta sa finish. Ito na naman yung another race within a race. Pero ang race na ito sa halip na pabilisan, no, sa patag, ito naman ay palakasan sa pag-akyat. Kung sino ang pinakamaganda ang oras na nakarating galing sa Benguet Arc na ito, papunta doon sa finish, ay siyang tatanghaling Eagle of the Mountain. Partner, no, ang tinatanong dito ng ating mga kababayan, no, kapag ikaw ay motorista, pagdating mo dyan sa arc na yan, going to Baguio City, it's about 40 minutes. 40 minutes. Pero ngayon, no, na pumapadyak ang ating mga siklista, pagdating ng ulo ng leon, alam mo bang 2 to 3 kilometers na lamang ang magiging bilis ng ating mga siklista. That is how tough that area will be. Kahit nasabihin mo pang napakalakas mong pumadyak, no, sa ahunan. So coach, ang ibig sabihin niyan na pumasok na tayo sa final 34.3 kilometers ng stage 8. At ito ng nalalabing kilometrong ito ay ang magdedetermine kung sino ang tatanghaling kampiyon, ang hari ng MPTC 2025 Tour of Luzon. Ano, pinapahanap natin, ano, nasaan na ba si Ju Deyoung? Ha? Tingnan natin kung makakakuha tayo ng report kay kasamang Dwayne in just a short while. Ju Deyoung na hindi nakakasama hanggang ngayon sa ating lead group. Sige, take away, Dwayne. Alright, marami tayong bubit dyan sa ground, ano? At na-obserbahan nila to si Ju Deyoung, ano? Mukhang groggy na tong si Ju Deyoung at malalaman natin sa first opening kilometers dito sa Kenon kung talagang makakalaban pa siya o makaalma dito sa mga 11-man lead pack at makahabol dito finally, ano? So, mukhang itong si Ryan Togawin na nasa about 21st in ranking, 7 minutes behind originally dito kay Ju Deyoung ay mukhang makakapasok pa sa top 10. It's either top 10 or top 5. Depende po sa kondisyon. At kilala po natin si Ryan Togawin, unpredictable rider din to. May ahon din tong si Ryan Togawin ng Solano, Nueva Vizcaya from Excellent Noodles Cycling Team. Yes. Challenge. Gawa Paano? And go para sa mga cat, no, na maaring makaharang or para doon sa mga pababa. Kung paakyat na ho ang ating mga siklista, pwede na tayong tumabi. Actually, no, just make sure na naka-handbrake at maka-promolyo yung auto mo. Pero importante talaga dito, hindi tayo makaharang, no, sa pag-alagwa paakyat ng ating coach, ano, at kanina nasabi ni Dwayne na meron ng budbit marang ng na
for some Be, kasi yellow jersey today so yun na- na yun finish lang would see action no we're looking forward that the final kilometers of this stage 8 itong final stage natin everybody will be safe ating mga riders including ating mga nanonood itong